Malacanang na ang panukalang pagpataw ng 240 pesos immigration fee para sa mga traveler na papasok at lalabas ng bansa ay nananatili pang pinag-aaralan at wala pang anumang desisyon ukol dito. Hinimok din ni Palace Press Officer Claire Castro ang publiko na huwag munang mag-alala sa nasabing fee dahil kasalukuyan pa lamang itong nasa ilalim ng pagsusuri. Ang nasabing fee ay inihain ng Bureau of Immigration o BI upang makatulong umano sa mas ligtas, mas modern at upgraded na border control at monitoring system ng immigration. Samantala, naglabas ng open letter si Vice President Sara Duterte para kay dating Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Ito ay kasunod ng pagpapatalsik sa kanya ng Kamara dahil sa umano'y paglabag sa House Rules at Code of Conduct. Ang kabuuang ulat hatid ni Jade Buhoy. Sa inilabas na mensahe ni Vice President Sara Duterte, sinabi niyang normal lamang ang pagiging iba at hindi pagsunod sa nakasanayan. Bagay na iniugnay niya sa naging karanasan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa Kongreso. Tinawag din ni VP Sara si Barsaga na isang taong hindi umano nasangkot sa child abuse, katiwalian at paggamit ng pampublikong pondo sa maling paraan, kasabay ng paghimok na manatili itong matatag kahit nag-iisa sa laban. Si Barsaga ay unang inihalal bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cavite noong 2025, kapalit ng kanyang ama na si dating Congressman Elpidio P.D. Barsaga Jr. Ngunit noong September 2025, naging sentro siya ng usapin matapos maglabas ng mga social media posts at livestream mula sa loob ng session hall na tinuturing ng House Committee on Ethics and Privileges bilang hindi naayon sa asal ng isang mambabatas. Noong December 2025, sinuspende si Barsaga ng 60 araw dahil sa mga incendiary at umano'y hindi angkop na social media content laban sa kapwa mambabatas at opisyal ng gobyerno. At kalaunan ay sinundan ito ng panibagong 60 araw na suspensyon noong February 2026 matapos niyang akusahan online ang ilang dating kaalyado sa National Unity Party na umano'y tumatanggap ng suhol kaugnay sa speakership race sa Kamara. Kaugnay nito, naghain din ng cyber libel complaint laban kay Barsaga ang ilang personalidad, kabilang ang negosyanteng si Enrique Razon Jr. At nitong June 2, inaprubahan ng Kamara ang rekomendasyon ng Ethics Committee na tuluyang patalsikin si Barsaga sa pwesto. Ayon naman kay 4Ps Party List Representative J.C. Abalos, chairman ng Ethics Committee, paulit-ulit umanong nilabag ni Barsaga ang mga tuntunin ng Kamara at nasira ang dignidad ng institusyon dahil sa kanyang asal at mga pahayag online. Ipinunto naman ni Antipolo Representative Philip Conrad Acop na mahalagang pairalin ang pananagutan at respeto sa Kongreso dahil ang bawat mambabatas ay sumasalamin sa buong institusyon. May ilang mambabatas naman na tumututol sa expulsion at nagsasabing maaaring magsilbing simula laban sa pagsalungat sa liderato ng Kamara. Bago ang nasabing expulsion, kabilang si Barsaga sa mga tutol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa huli, inihayag naman ni Barsaga na nagpapaalam na siya sa Kamara habang pinapayuhan ang kanyang mga dating kasamahan na huwag na umanong masyadong magnakaw. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, nagpahayag ng suporta ang Taiwan sa planong maritime boundary talks sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kasabay ng pagtutol nito sa naging pahayag naman ng China sa karagatang silangan ng Taiwan. Ang balita mula sa Taiwan, hatid ni Jade Buhoy. Noong May 28, sinimulan ang formal na negosasyon sa maritime boundaries ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansang Pilipinas at Japan. Nagsimula ang usapin matapos magkasundo sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi.
Layunin ng negosyasyon na malinaw na matukoy ang hangganan ng karagatan at continental shelf ng Pilipinas at Japan, alinsunod sa international law at United Nations on Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ngunit tumutol ang China at sinabing sakop umano ng usapan ang katubigang inaangkin nito sa silangan ng Taiwan. Bilang tugon, nagsagawa ng tinatawag na Law Enforcement Patrol ang China Coast Guard sa karagatang silangan ng Taiwan noong June 1, araw ng Lunes. Ayon naman sa Taiwan Coast Guard, 2 barko lamang ng China ang namataan sa timog silangang bahagi ng Orchid Island at hindi umano ito pumasok sa restricted waters ng Taiwan. Mariin ding kinontra ng Taiwan Ministry of Foreign Affairs ang pahayag ng China at sinabing walang karapatan ng Beijing na magsalita para sa teritoryo at karagatang sakop ng Taiwan. Pinuri rin ng Taiwan ang Pilipinas at Japan dahil sa mapayapang pakikipag-ugnayan gamit ang international law sa pagresolba ng maritime disputes sa rehiyon. Ayon sa Taiwan, handa itong makipagtulungan sa Pilipinas at Japan para sa maritime security, pangangalaga ng marine ecology at pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Bagamat nananatili pa rin ang tensyon sa paligid ng isla ng Taiwan, kanilang nilinaw na prioridad din nila ang medical relief at humanitarian efforts, hindi lang sa mga Taiwanese, kundi para na rin sa mga mamamayan ng karatig bansa. Kasabay nito, patuloy ding pinaiigting ng Pilipinas ang ugnayan sa Japan sa larangan ng space cooperation matapos lumagda ang Philippine Space Agency at Japan Aerospace Exploration Agency ng joint declaration para sa environmental monitoring, disaster response at digital technology cooperation noong state visit ni Pangulong Marcos Jr. sa Japan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, bahagyang bumaba ang utang ng Pilipinas ng 0.09% o katumbas ng nasa 18.47 trillion pesos. Nitong katapusan ng Abril, ito ay kumpara sa naitalang 18.49 trillion pesos noong Marso. Ayon sa Bureau of Treasury, ang pagbaba ng utang ay bunsod ng pagbabayad ng pamahalaan sa domestic securities na nakapagpapagaan sa naging epekto ng paghina ng piso. Nagsara naman sa 61.54 pesos ang halaga ng $1 nitong katapusan ng Abril na muling tumaas kumpara sa 60.678 pesos noong katapusan ng Marso. Sa kabila nito, ang kasalukuyang naitalang utang ay 10.3% na mas mataas pa rin kumpara sa utang noong Abril ng nakaraang taon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.